Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamodika TV. It's the background again. Hello guys, magandang araw. Kumusta kayo dyan? Ayan. It's me again, Kamodika TV. Yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. At sa mga nag-subscribe na dyan, tipot lang kayo dyan, manood lang kayo sa mga bagong upload ko. Ayan, yung mga magsusubscribe pa lang guys, thank you in advance. And ayan, gusto ko shoutout yung mga lagi nanonood sa vlog ko, shoutout sa inyo. And gusto ko rin shoutout yung mga kababayan natin na mga OFW na patuloy na nagsisikap para sa pamilya, para sa kinabukasan. Ayan, ingat tayo guys lagi, ingatan natin yung sarili natin at dapat lagi tayong healthy kasi yung katawan lang yung punan natin dito sa ibang bansa. Ayan, tama yan. And wag nating kalimutan magdasal araw-araw para ingatan tayo ng Diyos, diba? Yung pinaka-importante magdasal lang. At gusto ko rin shoutout yung mga soon to be OFW. Yan, yung mga nag-a-apply dito sa Macau, mga mandirigma natin dito sa Macau na patuloy na nag-apply. Ayan, patuloy na nagsisikap, patuloy na nagsisipag kahit tinatamad. Ayan, yung katamad-tamad, paano makakahanap agad ng trabaho niyan? Di ba? Paano tayo magkakaano dito? Kakatrabaho. Kung lalabas lang tayo pag ginusto natin. Dapat araw-araw yan. Puntahan mo lahat ng mga agency dito sa Macau. Check mo yung playlist ko ng mga agency dito sa Macau. Check mo yan. Search mo Kamodika TV, all agency dito sa Macau. Lalabas yan, mga agency. Nasa 20 plus ata yun mga upload ko na agency. Ang dami yun, di ba? 20 plus. O, lahat puntahan mo yun araw-araw. Posible naman sa 29 walang tumawag, di ba? Pero kung 2-3 lang pinupuntahan mo araw-araw, wala yan. Matagal yan. Baka mag-exit ka pa niyan sa Thailand. Tapos bumalik ka. Diba? Pero guys, huwag tayo susuko kahit ano man mangyari. Kung anong naumpisa natin, tuloy natin, di ba? Kung di man tayo nakahanap ngayon, exit tayo ng Thailand, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Diba? Pag tayo mag-exit ng Pinas, mahirap na. Diba? Mahirap, baka mapagastos ka niyan, baka ma-upload ka niyan, diba? Sayang yung ticket. Thailand lang para wala ka ng problema pabalik ng Macau. Diba? Sipag lang, tsaka apply online. Diba? At least may option ka. Kung di ka man tawagan sa magpapasa-pasa ka ng mga resume, at least mayroon ka pang option na pag-asa. O baka mamaya may tumawag dito sa online, diba? Ganun dapat. Hindi yung nakapokus ka lang sa pasa-pasa. Online din, di ba? Ang daming mga subscriber natin dito sa Macau na hindi sila pinalad sa pasa-pasa ng resume sa mga agency. Pinalad sila sa online. Ayan guys, wag tayong mahiya. Pasa-pasa tayo sa mga tindahan dito, mga store, mga, di ba? Try natin yung mga restaurant na yan, mag-walk-in ka mismo doon, tanong ka sa mga staff, diba, sa mga gulayan, diba? Malay natin dyan tayo dyan tayo swertihin, diba? Ganun lang, hindi natin masabi basta may tayo, dedikasyon at sipag at porsigido talaga tayo na magkahanap ng trabaho, diba? Kasi yung visa natin, yung araw natin is bilang yan. Once na na-miss natin yung isang araw, yung linggo, miss na yon. Kasi sarado may agency pag linggo, karamihan, diba? Isang araw na yon, Sabado-Linggo. Pero Sabado guys, meron naman mga half day lang. Try nyo Sabado, diba? Malay natin sa Sabado, dyan tayo swertihin. Ayan guys, pag-usapan natin ngayon is what if mauwis ka, overstay dito sa Macau. Ayan guys, check nyo lagi guys yung mga visa nyo, kung kailan ma-expire, kailan mag-i-end, para hindi tayo mauwis. Diba? Napakahirap yan. Once na nag-overstay ka dito sa Macau, matik hold ka nyan, immigration, kahit 1 day lang
hold ka niyan doon sa immigration, hindi ka na nila pakakawalan. Diba? Check nyo lagi guys, kasi may nangyari na yun sa dati. Kasama ko sa pag-apply, hindi niya namalayan na OIS na pala siya. Akala daw niya ano pa siya, next month pa, this month pala yun. Nangyari OIS siya ng 5 days. Ayan, 5 days OIS. Binayaran nyo 500 per day. Magkano yun? Diba? Laki na nun. Yung nangyari, first pa naman niya yun? First visa yun. First visa niya. Hindi na siya in-extend. Hindi na siya pwede mag-exit ng Hong Kong. Tapos balik ng mga OIS na siya eh. Hinold na siya dun sa immigration. And hindi na siya pinalabas. Yung nangyari, pinakuha na siya ng ticket. Yun, nung saka lang siya pinakawalan, nung nakakuha na siya ng ticket, binila na siya ng ticket, yung mga gamit niya din, hinatid na lang doon ang kasama niya sa bahay, sa immigration. Diba? Ganun. Hindi ka na makalabas. Ban siya nun ng 2 years ata. Basta ganun, ban siya. 2 years ata bago siya nakabalik, bago siya pwede ulit pumalit ng Macau. Diba? Ganun. Kahit 1 day lang guys, pag na-OIS ka dito sa Macau, hold ka nyan doon ka sa immigration, and wala na, pabiling ka na ng ticket, bayaran mo yung OIS mo kung ilang araw, and mga gamit mo ipapatid na lang sa immigration yan, hindi ka na nila pakakawalan, hold ka na yan. Ganun dito sa Macau guys pag na-OIS ka. Kaya check nyo lagi yung mga visa nyo guys, para alam natin kung kailan. Tsaka yung mga mag-i-exit sa Hong Kong na talaga, mas maganda. Wag sa Portas guys ha. Sa Portas delikado dun. Kasi yung landlady ko before, exit yung pamangkin niya sa sa Portas, 3 days lang binigay. First exit pa lang yung 3 days binigay. Mas maganda daw sa Portas. May nakapagsabi sa kanila na mas mabilis daw doon mag-exit. Siyempre, oo nga naman, mabilis kasi di ka na mamamasahe, sasakay ka na lang ng bus papunta dun eh. Laki nagagastusin mo pag Hong Kong, diba? Ngayon, 3 days binigay, napagastos sila tuloy kasi bumili agad sila ng ticket, diba? 3 days agad, first, dapat 30 days yun, diba? 3 days, tanggalin 0. Ayun, kaya guys, Hong Kong na talaga. Yun, balik tayo sa topic. Kaya guys, check nyo lagi yung mga visa natin para maiwasan yung OIS. Ayan, gusto ko rin suggest yung mga nag-aantay ng green chop. Ayan, for example, yung paubos na yung 20 days nyo, lagi nyong inform yung agency. Oh ma'am, ganito, maubos na yung visa ko. Paano ba to? Aantayin ko pa ba yung yung green chop, exit ba ako o para sila na mag-adjust. Lagi nyo sasabihin sa agency na ma'am, 3 days na lang mag-i-renew visa ko, ganun, para abisohan kanila na kasi sila nakakalam guys kung kailan darating yung green chop mo. Pero alam ko green chop is lang yun, 1 week. Matagal na nga yung 1 week eh. Minsan 3 days lang, basta na-process na nila. 3 days, ganun, 4 days. Matagal na yung 1 week. Kaya guys, pag ganun, paubos na yung visa nyo, inform nyo lagi yung agency. And then kung hindi sila makasagot, kuha na kayong ticket. Diba? Kuha na kayong ticket pa Thailand. And pwede naman kayo guys anytime, diba? Pagdating nyo sa Thailand, and pwede naman anytime, diba, example, nandun ka na tapos biglang dumating green chop mo, kahit isang araw ka lang doon, anytime pwede ka naman bumalik ng Macau. Automatic na pagdating mo sa immigration dito sa airport, bigyan ka na nun ng 1 month working visa na yun, na 1 month yung working visa. Hindi tourist visa yun, working visa na yun, kasi andyan na yung green chop mo eh. Kahit wala kang papel guys, pag sinabi ng walang papel na galing agency na may green chop ka na, once na na-release na yung green chop mo, automatic na sa system na yun ng sa immigration eh. Pagdating mo ng Macau,
Pagbaba mo ng aeroplano, pagbigay mo ng passport sa immigration, matic working visa na yun. 1 month. Kaya guys, exit na kayo ng Macau. Huwag na kayo mag-antay na maubos pa yung visa nyo, di ba? Huwag na kayo mag-antay. Kung inaantay nyo yung green chop nyo tapos alanganin na mag-in na yung visa nyo, huwag kayo mag-overstay ha. Pag parating na yung green chop, ubos yung visa nyo, exit na kayo. Pag hindi kaya ng araw, diba? Example, 2 days ka na lang, tapos sabi ng agency, waiting. Oh. Sa Thailand ka na mag-antay. Meron nga nung nasa Thailand ako guys, nakasabay namin sa bus, sa airport siya. 3 days lang sa Thailand. 3 days lang, tapos dumating yung niya, yung green chop niya. Yung bumalik siya kagad ng kuha siya agad ng ticket pa Macau. Mas maganda na yung ganun guys, di ba? At least sa Thailand, kahit 1 month ka doon mag-antay, okay lang. Andun ka na Huwag nyo gagamitin guys yung green chop, yung UB nyo na 10 days. Huwag nyo gagamitin kasi pag ginamit yung UB nyo na 10 days, 50 days kayo sa Thailand. Example, hindi dumating yung green chop nyo, scam pala yun, diba? Scam pala yun. 30 days lang kayo sa Thailand, pwede na ulit kayo bumalik. Huwag nyo antayin yung green chop na sabihin ng agency, kaya sabihin ng kausap mo na antay lang, parating na yun this week. Kung priority nyo yung visa nyo, exit ka ng Thailand, diba? Kahit na gumastos kayo pumasahe pa Thailand, pag dumating ng green chop, diba? Okay lang gumastos basta may green chop, yan importante. Trabaho na yun babawi mo naman yung ginastos mo. Ayan, huwag tayo magpa-OS guys, kasi ganun mangyayari. Kahit 1 day ka lang na OS, kahit first visa mo, diba, first visa mo, diba, 1 month pagdating mo ng Macau, 1 month bibigay sa'yo, tapos na-OS ka, hold ka sa immigration, hindi ka nila pakakawalan yung pag di ka bumili ng ticket, babayaran mo pa yung 1 day na, example 1 day ka lang na OS, overstay, babayaran mo yun, tapos uwi ka ng Pinas yan, ban ka niyan dito sa Macau. Hindi ko alam kung pag 1 day ka lang, hindi ko alam kung ilang months ba o tanong nyo guys pag na-experience nyo na OS kayo. Hindi ko alam, basta uwi ka na agad yan sa Pinas, pakuha na ticket pa Pinas, ganun. Sayang, kaya check nyo lagi. Meron ganun guys, ang dami nangyayaring ganun, hindi na lagi nakatingin sa tingnan nyo kailan kayo mag-i-end, hindi nakatingin busy kakainom, busy sa gala, di ba? Kaya check nyo lagi visa nyo. Huwag nyo wawalain yung maliit na papel na yun na binibigay immigration, kasi dito kayo sa Macau hindi sila nagtatatak ng passport, papel lang yun binibigay ng immigration. Kaya tago nyo yan lagi, check nyo lagi lalo naman nandito sa Macau nag-apply, check nyo lagi kasi importante yan, diba? Dala nyo lagi passport nyo guys. Huwag nyong iiwan yung passport nyo tsaka yung nyo, yung resume nyo guys, pag nag-apply tago nyo Huwag nyong lalagay sa bag nyo, siksik nyo kung saan. Kung may pantalon kayo 6 pocket, lagay nyo doon, tago nyo talaga, kasi minsan may mga nag-check dito, mga pulis. Minsan lang, hindi naman lagi, minsan lang is nakatago dapat, hindi ka mahulihan. Delikado, pag nahulihan ka, uwi ka Pinas. Uwi ka Pinas. Ganun. Yung mga nagpa-part-time dyan guys, ingat tayo Tsaka wag natin aaminin na nagpa-part-time tayo kahit nahuli na tayo kasi bawal dito ang part-time. Bawal pag nahuli, pero pag hindi bawal. Pag nahuli lang bawal, ganoon. Pero wag nyo aminin sabihin nyo helping a friend lang. Ganun guys, pag uwis dito sa Macau, magpit sila sa uwis. Kaya ingat tayo guys. Yun lang, at
Gusto ko lang i-share para alam nyo. Ganon. Diba? Hindi yung huwag nyo nang patagalin yung pag alam nyo ng OS kayo. Huwag nyo nang patagalin. Kasi habang tumatagal, palaki ng palaki yung bills mo niyan. Diba? Report nyo na agad. Yun lang guys, and thank you so much. I love you all. Ingat tayo lagi.